isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukadka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga daluang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At saan man kayo naroroon, samahan niyo po kami sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa Kabanata 7 ng Aklat ni Propeta Amos. Siguro dapat pala hindi tayo nag-play ng music, ano? Parang continuation nung nung naputol na video dahil sa technical problem, ano? Pero balikan lang natin yung kabanata 6, doon sa verse 13. Kabanata 6, verse 13. Verse 13. Oo. Okay. Nakalagay doon, kayo na nagagalak sa pag-angkin ng Lodebar at nagsasabi, hindi ba't nasakop natin ang Karnaim sa pamamagitan ng ating sariling lakas? So, pinagmamalaki dito ng sambahayan ni Ephraim, binago natin, no? Sambahayan ni Ephraim, yung pagka-conquer nila ng Karnaim, which is, base sa research natin nung nakaraan, ang Karnaim ay ang nasa eastern side ng Jordan River na isa ang inaangkin din ng Assyria. So yung Karnaim, kaya pala ang Assyria ay sinugod ang sambahayan ni Ephraim o yung tinatawag ng mga ex-Tiyan na Northern Kingdom dahil diyan sa pagkasakop ng Karnaim sa Lodebar. So powerful talaga ang sambahayan ni Ephraim during that time. So base sa pagkaano. Kaya dito sa Kabanata 7 na binasa rin ni Sis Maria kagabi, inano sila, winarningan. Pero doon sa Kabanata 6, parang sila, yung pagkapalalo. Kinamumuhian ng alahayab ang kapalaluan kasi nagyabang. Nagyabang dito ang sambahayan ni Ephraim. At saka sinabi, hindi man lang kayo nagluksa para sa sambahayan ni David. Kasi di ba ang sambahayan ni David inalugmok dahil natalo din sa labanan. Pero ang sambahayan ni Ephraim ay nagyabang, nagpakataas at saka naging naninirahan sa kalayawan. So dito sa Kabanata 7, actually nabasa na ni Mrs. Maria. Okay, wawasakin ang matataas na dako. Okay. So ito yung ating ngayon. Sinabi ni Propeta Amos. Sabi dito sa verse 1, ito ang pinakita sa akin ni Yahweh ang alahayam. Nagpapadala siya ng mga kawan ng balang pagkatapos anihin ang bahagi ng hari at kasabay ng pagsibol ng huling mga tanim. So sisirain, magkakaroon ng maraming balang ang mga pananim. So lalo magugutom. Nang sila ay ganap na tumupok sa lupin, ako ay sumigaw. So ito pangitain to ni Propeta Amos. Sinabi niya sa Alhayam, kataas-taasang Alhayam, patawad. Paanong makakaya ni Jacob, Israel, ang ganito? Napakaliit niya. Jacob Israel ang ginamit natin sinabi ng sambahayan ni Ephraim ba ito? Ang ko general kasi ginawa kong
Kaya't naghinay-hinay ang alahayam at nagsabi, hindi ito mangyayari. So nagmakaawa si Propeta Amos, kaya hindi daw mangyayari, sabi ng alahayam. Sabi niya, tapos muli, ito ang pinakita sa akin ng alahayam. Tinawag niya ang hatol sa pamamagitan ng apoy. Tinuyo nito ang kalaliman at tinupok ang lupain. So nagkaroon ng great fire at natuyo ang mga kalaliman, ibig sabihin mga patubigan. So muli akong sumigaw, verse 5. Yahawa alahayam, ipinagmamakaawa ko sa iyo, itigil mo na. Paano makakaya ng Israel ang ganito? Napakaliit niya. Kaya't naghinay-hinay ang alahayam at nagsabi, hindi rin ito mangyayari. Pagkatapos, ito ang ipinakita sa akin. Ang alahayam ay nakatayo sa tabi ng isang pader na itinayo ayon sa panukat. May hawak na panukat sa kanyang kamay. So may measuring rod. Siguro panukat na ano ba to? Stick? Ano nga ba sa panukat sa Tagalog? Panukat na kahoy? Oh, anyway. At tinanong ako ng alahayam, ano ang nakikita mo, Amos? Sumagot ako, isang panukat. At sinabi niya, tingnan mo, maglalagay ako ng panukat sa kalagitnaan ng aking Israel. Hindi ko na sila patatawarin. Tignan natin yung Jacob Israel, ha? So, hindi na daw niya patatawarin ang sisdayaan to, sambahayan ni Ephraim o Jacob Israel? Ano raw yung panukat na yan? Yung stick yan measuring rod. Ano ba sa Tagalog Ano, yan? yung measuring rod. Hindi, ano yan? Panukat na patpat, panukat na Panukat na patpat yan, yung nalang sa mahabang isang ruler. panukat na patpat. Ako mga, Ayon sa panukat, may hawak na panukat na patpat sa kanya. Patpat. Patpat na lang, no? future ba tong sinasabi? Ano yan? Future ba tong sinasabi niya? Sa kanyang vision. Oo. Oo, yun na sabi ng alahayam, yung future, isang panukat. Maglalagay ako ng panukat Nako. sa kalagitnaan ng aking Jacob, Ephraim, hindi ko na sila patatawarin. Siguro hindi to Jacob Israel sambahayan ni Ephraim. Panukat siguro yan na hanggang doon na lang. Kung nagkamali man sila, Oo. pag lumagpas, yun, may palo na. Hindi, tingin ko hinati niya sa gitna Boundary? Siguro meron siyang pinapunta sa sa east, meron siyang pinadeport. No? Boundary ba? Future to Future. Tingnan mo, maglalagay ako ng panukat sa kalagitnaan ng aking sambahayan Ephraim. Hindi ko na sila patatawarin. Bro, diba? alalahanin mo Future yan, future. Oo, maaari. Pabalik-balik ang pangyayari, di ba? Sis, hindi lang siguro sambahayan ni Ephraim ang tinutukoy niya dito, kundi kabuuan ng Israel. Kasi kumbaga, panukat. Okay. Oo, Sige, yung sige. panukat. Jacob. Kasi meron kasi siyang hindi patatawarin Meron siyang hindi patatawarin. Meron siya ililigtas. Oo, kaya lang kasi 'di ba yung nangyari sa kanila, kasi kung ito man ay nangyari na noon, So, Jacob Israel, lalagay ko. oo, Jacob Israel. Kasi lahat naman sila, 'di ba, kahit yung sambahayan ni David, sambahayan Oo. ni Ephraim, Sabagay. na Mauna lang. 'di ba, na-exile din sila lahat. Oo. Sige, tama. Kasi nakalagay doon, mauna ka. Pero sis, ang pinatutong ko lang dyan, sa umpisa pa lang si Ephraim Oo nga. Sa chapter, pero sinabi niya mauuna. Oo, Malamang Ephraim. mauuna kasi si Ephraim Pero lahat naman sila na-exile. Oo. Pero yung tingnan niyo po, ang parang ang galit niya sa Ephraim Kasi 'di ba dalawang house 'yon?
Oo nga, House of dalawang David house. tsaka Kaya lang kasi, House of Ephraim. talagang nauna na na-exile ang ang house ni Ephraim. Kasi sinabi Mm. dyan sa sa preview sa verse 6, mauuna kayo, di ba, Oo, Rika? pero Kaya nga. lahat naman sila ay Hindi mai-exile. kaya Nagkasala. Lahat hindi sila kaya ito. nagkasala eh. Ito, sa verse 7 ng Sige. chapter 7. Kaya't kayo ang unang madadala sa pagkabihag, at doon Ayun na. matatapos ang inyong mga pista at kasayahan. Ito ay patungkol sa Ephraim to sa House of Ephraim. Kayo ang unang madadala. Oo, So, kaya nga. So so sis, itong pwede ba? Ito tanong ko. Ito tanong ko. Ah, baka ang sinasabi diyan, ang unang susukatin ay ang Ephraim. So kung ang Ephraim kasi nga siya ang di ba si Solomon, di ba? Nagkamali si Solomon, di ba nadawit ang 11 tribo, hindi lang 12 tribo dahil sa pagkakamali niya. Hindi kaya itong panukat na to ay para kay Ephraim. Pag nagkamali si ah Ephraim, lahat na dagit na. Anong ito kasi ano tingin niyo? may Ano hati tingin eh. niyo? Tingin ko yung panukat na hati, yung buong Jacob Israel. Kasi yung chapter 6 para yung sa bahayan ni Ephraim. Naka-address yan. Pero itong chapter 7 para sa buong mga Kabuuan na Israelita to, na Kasi to. kabuuan ng Oo. Israel. Oo, kaya Jacob Israel ang nilagay natin. Pero ito sa tingnan natin. Ito sa tingnan natin. Verse na ako, tumigil. 9. Okay. Dito sa verse 9, nakalagay, ang mga mataas na lugar ni Inanna Ishtar, ang inyong reyna ng langit, ay wawasakin. Ang mga dambana ni Molek at Baal ay gigibain. At sa pamamagitan ng aking espada, ako ay babangon laban kay Jeroboam at sa sambahayan ni Ephraim. O, sambahayan nga ni Ephraim kay Jeroboam. At pagkatapos Tsaka si yung Amos at si sino ba Amaziah. So, Oo. nauna siya, no? Tayo Then the lang verse, naman ng mga sis, tayo lang naman ang may mga malalaking dambana eh. Tayo lang naman ang may mga malalaking gusali oo na nga Ang Kasi ang sambayan ni tinutungko, Ephraim ito, 'di ba? ang Ang tinutukoy kasi na gusali diyan, yung mga yung matataas na katedral. pader, yun yung mga yung gusali ng mga mga literal ex-tiyan. na O yung ng mga mga yun. idolo. Oo. Yun mismo yung mga ex-tiyan yung mga tinayo nila. Kaya O nga mga ito damban. patungkol talaga to patungkol kay Ephraim ito eh. Kaya nga nakaata Pwedeng sa present atin yung day, di ba? Pwedeng present Yung day. At saka nandito dumating ang messenger. Ang nakakatakot, yung sinasabi ng yung sinasabi ng alayam. Hanggang dito na lang, sabi niya, 'di ba? At hindi ko na It, sila patatawarin. Ito yung nakakatakot diyan. ito O yung hindi ko na sila patatawarin. strike your O, heel. Ito yung strike your o, heel, no? o, tingnan mo, maglalagay ako ng panukat sa kalagitnaan ng aking Jacob Israel ba? O, panganay kasi si Ephraim eh. Tingnan nyo mga sis, ano nyo lang, kung mali ako, ano nyo nga, kung tama. Kasi, mm, Ano? Sige bro. hindi yun po, na si Ephraim talaga ito. Nasa atin lahat ng mga binabanggit dito eh. Matataas na pader, malalaking dambana, tapos maglalagay yung daw siya ng panukat sa gitna kapalag, ng Jacob Israel. O, diba? Pero para sa So, akin, bro, ang ko dito ay para pangkalahatan. sige po, sige po, Itong sige po. sinabi niya na to, Mm. na tingnan mo, maglalagay ako ng panuka sa Oo. kalagitnaan ng aking Jacob Israel. Hindi ko na sila patatawarin. So, ibig sabihin Ah, dito, kabuuan ng Israel. Maglalagay siya ng may tanong ako. panukat. O bakit kailangan ng panukat? Kasi, meron ah, siyang ililigtas. oo, Meron mayroon siya, siyang ililigtas. Mayroon siyang, kumbaga, yung, sabihin na natin, yung sambahayan ni Ephraim, ay mauuna niyang parurusahan kaysa dito sa sambahayan ni David.
May set May tanong apart ako. dyan. Kasi Okay. parehas May naman tanong silang ako. pinarusahan, di ba? Oo. Hindi sis, may tanong ako. Paano mo ngayon susukatin ang ang iba? Eh, tayo pa lang ang gising. Anong susukatin ng alahayam? Hindi po ba? Tingin ko Anong kasi nito hindi siya futuristic eh. Kundi ito Pwede So, yung rin yan lang. oo, sis. ito yung Pwede mga rin. oo, Kaya, Yan nangyari kaya lang may siya. refining. May mga tatanggalin talaga. Merong ililigtas. Pero May mga nakalagay titipakin. ito kasi nakalagay hindi ko na sila patatawarin. Kung hindi yan So yung mga future, nasibak noon, hindi kasi yung mga ano nga yung mga noon, 'di dati, ba? hindi na Lahat sila so, lahat ng so yung mga ano ninuno na yun, Israelites noon. hindi na pinatawad noon. Oh, hindi na nakarating dito ibig sa East. sabihin, hindi patatawarin kung hindi sila makakaligtas sa kaparusahan. Yeah. Mm. Yan din ang sa akin. Iyon ang tingin ko dito. Oo. Kaya yung boundary na sinasabi dyan, meron na siyang batas eh. Oo. Meron siyang batas na pag lumagpas kayo dito, Oo. manda kayo. Oo. Ganon. Yung mga Okay, extra yung sila limitation. May So yung limitation nga, panukat na kaya yun, may panukat. limitation. Oo. Okay, so Sa nag-set na gitna. siya ng limit. Hanggang dito Yeah. na lang. Pag ang Mm-mm. kasalanan nyo lumagpas pa rito, hindi ko na kayo Hindi na patatawarin. Ibig parurusa. sabihin, hindi yung papatawarin yung kasalanan, kundi hindi Okay, sila naintindihan ko na. makakaiwas sa Mm. kaparusahan. Kaya sila natalo. Kasi Oo. pinabayaan sila ng alahayam nang in-invade sila ng Jerusalem, Oo, nagkaroon ng Assyrian. Syrian at saka Oo, Babylon. Assyrian Assyrian. invasion ng ng Okay. Babylonian So ito yung naging side cause. So ito yung naging by cause ng siege of Assyrian invasion. Jerusalem. So ibig sabihin, kabuuan ng Israel ang pinarusahan. Mm. So yung Oo. yung invasion ng Assyrian, ang tinutukoy dito, dahil sa kapalaluan nito. Pero noong mga panahon ba na yon, ang tanong, may mga matataas ba na gusali? O yung matataas na gusali niya ay yung Marami nga bro, kasi Mga altar 'di ba? nga ni yung mga na-start. altar Oo. nila. Templo. Yung Meron mga sila templo, O mga idolo nila. mga Sige. idolo nila na minana nila kay Solomon. Kay Solomon, oo. O yung na mga pinatayo na ni templo ni Jeroboam, Solomon. no? Hmm. Kay Jeroboam. Kaya iba Kasi bangon laban ni itong Jeroboam. prophecy na ito ay dumating ito sa kapanahunan ni Jeroboam II. Mm. Okay, go. Okay na, sis. Okay na. Pero itong Jeroboam na to, ito yung kaya anak ni Nebat na nag-umpisa na magtalaga ng mga pare na kung sino-sino lang. Oo. Tapos nag-ano siya ng mga idolo para yung mga nasa sambahay ni Ephraim sa Northern Kingdom, hindi na pumunta ng Jerusalem. Kaya napilitan siya maglagay ng mga dambana sa North. Okay. Verse 10 tayo. Si Amos at si Amaziah. Pagkatapos, si Amaziah na pari ng Bethel ay nagsugo ng mensahe kay Haring Jeroboam ng sambahayan ni Ephraim na nagsasabi, ay yung Bethel sa may bandang south to, sa House Yung of David. Bethel na yan ay yung mataas na lugar na kung saan sila naghahandog. Oo, sa House of David. Oo. Si Amos ay nagbubuo ng sabwatan laban sa iyo at hindi kayang tiisin ng mga Israelita ang lahat ng kanyang salita. Sapagkat ito ang sinasabi ni Amos. Okay, si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak. At ang pagpapatapon sa mga Israelita palayo sa sariling lupain ay tiyak. Ito doon sinabi ni Amos tungkol kay Amaziah kay Jeroboam. So yan yung babala. Oo. Kumbaga may paunang word na sa Kasi kanila. ang nagbabala dun sa kay Jeroboam na hari ng ng sambahay ni Ephraim. Si Amaziah pari ng Bethel eh. At sinabi ni Amaziah kay Amos. Oo. Sige. Umalis ka rito, manghuhula, bumalik ka na sa lupain ng sambahayan ni David at doon ka na magpropesiya at maghanap buhay.
Kasi kumikita siya daw sa pagpupasiya. Huwag ka nang magpahayag dito sa Bethel, sapagkat ito ay santuaryo ng hari at templo ng kaharian. Ngunit sumagot si Amos kay Amaziah, hindi ako propeta, ni anak ng propeta. Ako ay isang pastol at tagapangalaga ng mga puno ng sikomoro. Subalit kinuha ako ng alahaya mula sa aking kawan at sinabi sa akin, humayo ka, magpahayag ka sa sambahayan ni Ephraim. Ngunit sa halip na pakinggan ang mensahe ng alahayam, ikaw ay nagsasabi, huwag kang magpropesiya laban sa Israel at tigilan mo ang pagpapahayag laban sa mga lahi ni Jacob. Sis Dalia, binago ko to kagabi. Oo. Iniayon ko ayon sa English. Anong, Kasi anong dinagdag mo? ito verse 16, kasi ibang konteksto dyan eh. Oo. Verse 16, ngunit sa halip na pakinggan ang mensahe ng alahayam, Ngunit sa halip na na pakinggan ang ang mensahe ng alahayam, mensahe ng alahayam, alahayam. ikaw ay nagsasabi, Ikaw ay then nagsasabi, open, close, oo, ano mo siya, huwag kang magpropesiya laban sa Israel. Siguro sambahayan ni Ephraim. At tigilan mo ang pagpapahayag laban sa mga lahi ni Jacob. Sambahayan nga ni Ephraim to. ikaw ay nagsasabi, huwag kang magpropesiya laban sa sambahayan. Sambahayan ni Ephraim. At tigilan mo ang Sambahayan. pagpapahayag laban sa mga lahi ni Jacob. Kasi itong lahi ni Jacob, ito yung kalahatan. No? Ephraim. Oo. Ayan. Di ba? Yan, hindi tanggalin mo italicize nung huwag ka magpropesiya. Hindi kasi, hindi naman yung salita ng alahayam. Okay. Kaya pala Tapos talagang verse 17, kaya ganito ang sabi ni Yahweh ang alahayam, colon, new paragraph, Teka lang. verse Kasi 17. maliit ito. Ano bang nangyari? Tanggalin mo yung superscript. I-home mo siya, home. Sa taas, home. Then, Superscript. font. Ayan, superscript. Okay. Okay. Tapos, sa verse 17, kaya ganito, ang sabi ni Yahweh ang alahayam, nako-colon siya. Nakalagay, ito ang naka-italicize. Ang iyong asawa ay magiging patutot sa lungsod. Ang iyong mga anak, lalaki at babae, ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak. After ng babae, walang koma. Okay? Ang iyong lupain ay susukatin at hahatiin. Ang kamatayan mo ay tiyak sa isang paganong lupain. Okay. At tiyak na ipapatapon ang mapaghimagsik na Israel palayo sa sariling lupain upang doon ay bumagsak. Itong Israel na to, sambahayan ni Ephraim? Tingin ko sambahayan ni Ephraim. Ephraim. Oo, kasi dito siya propesya eh. Basta pag sinabi kasing Israel, sambahayan ni Ephraim yun. Itong chapter na to, hindi ko na baka nag-work na ako nung nag-second reading o third So reading. ito ay at tiyak na ipapatapon ang mapaghimagsik na sambahayan ni Ephraim. Oo. Palayo sa sariling lupain upang doon ay bumagsak. Palayo sa sariling lupain upang doon ay bumagsak. Nako. Baka dinadahan-dahan na tayo. Baka at tiyak na ipatatapon ang sambahayan ni Ephraim na mapaghimagsik.
palayo sa sariling lupain upang doon ay bumagsak. Siguro na mapaghimagsik yung yung huling word natin, no? At tiyak na ipatatapon ang sambahayan ni Efraim na mapaghimagsik. So Pagbalik na rin ang natin patatapon ng sambayan ni Efraim na na mapaghimagsik. mapaghimagsik. Palayo sa sariling lupain upang doon ay bumagsak. So, ano to? Dapat ang kama dito. Hindi dito. Diba? Opo, tama. Oo. Palayo sa sariling lupain upang doon ay bumagsak. Oo. Para naman, meron naman. So, okay Okay. na tayo dito sa Okay. Kabanata 7. Oo, meron Dito kayong tayo. ibang additional So, pwedeng yan pwedeng futuristic sa panahon natin ngayon no? Oo, kasi di ba Pwedeng- nauulit lang naman ang lahat Bubuwal. What has So, been will pwedeng- be again. Itong Pwedeng tabak sinusukat nangyari na na to tayo. sa nung na panahon ng Spanish, mabubuwal sa pamamagitan ng tabak. Tapos yung mga comfort women, di ba? Ang iyong asawa at magiging patutot sa lungsod. Ang iyong mga anak, lalaki at babae, magiging di ba naging comfort women? During yung Japanese time, di ba? Oo, Na Japanese. nagkaroon ng mga lahat comfort naman ng women. kahit ng American at saka ng Spaniards, di ba? Oo. Nung sinakop din tayo ng mga Kaya nga may dayuhan, di ba? Kaya nga merong letter si Gat Jose Rizal para sa mga malolos, sa mga babae ng malolos. Di ba sinabi doon? Kasi ang mga babae ng malolos, gustong-gusto nila magkaroon ng AFAM para ang mga anak nila ay mga maging mestiza. Di ba may may letter. Actually, i-google nyo yun. Maganda rin basahin. Ang letter ni Jose Rizal para sa mga babae nila ganun malolos. Na hanggang ngayon, tapos gagawin nilang artista, no? Yung kasi nga naman magandang combination ng Asian beauty tapos yung Japetite, no? Kaya nagiging Kaya lang. comfort. Kaya lang, katulad din siya ni Cain. Paano? Nino? Di ba si Cain? Oo nga Halo din siya. Oo, naging hybrid. Yun ang din ang gustong gawin ng mga di ba, nasa yung sa document ng CIA. Para nga naman makorap ang lahi ng mga purong dugo. Kaya gusto Sabi nga nila yung doon, mga exotic beauty pa, di ba? Yung tingin nila purong dugo, mga exotic. Kita mo. sabi nga doon sa parang order na yun na sa CIA na lahat ng mga mga tinatawag na Maharlikan blood lahian para daw hindi na matuloy ang kanilang kinatatakutan. Ano ba yung Hindi, kinatatakutan nila? Di ba pagkaubos ano ng ba yung kanilang lahi. kinatatakutan? Pagkaubos Hindi. ng lahi nila, di ba? Hindi, para daw hindi yung kinatatakutan, para yung hindi matupad ang propesiya. Yung na, propesiya ng kanyang second coming. Yun ang yung, kinatatakutan nila. Kaya nga sabi ko, alam nga nila yun. saka Alam yung nila yun. pagtayo ng kingdom. Alam nila yun. Tayo lang naman ang hindi natin alam kasi, ayun nga, lango pa lango. Lango pa. Lango pa sa baboy. Ayaw umalis sa baboy kaya wala tayong magawa. Kalapati. Yung unang tanong ko bawal ang baboy? Kasi sinasabi bawal ang baboy. Nako, sabi niya gano'n. Paborito ko pa naman yung humba. Naku, ako din bro, paborito ko yun. Luto ng mother Paborito ko pa naman yung humba.
Tsaka yung Pag patatim, sabi niya request ko gano'n. yun. Ang Lagi ko bihira talaga nire-request ka. yun. Parang hindi niya daw kayang Pero ngayon, mabubuhay na ayoko walang na rin baboy. kahit amoy. Kahit amoy, ayoko na. Oo, at ako sabi ko gano'n. Wala. Ang talagang ang daan sa righteousness talagang masikip. Si Hindi, Iba nanay ang ko amoy, no? lagi. Iba ang amoy ng karne, no? Ng baboy Oo. masikip ngayon. ba? Ang tanong ko, ang daan ba Oo. sa righteousness masikip? O ang daan sa righteousness walang dumadaan kaya ang nakikita mong daan yung nasa kaliwa, yung papunta sa kawalan. Kasi ang Kas- dami dun eh. Kasi Kasi kung nga, dadaan ka dun sa righteousness, di ba walang dumadaan doon? Di ba Bira. Bira, nakakatagpo. Bro, psychological, di ba? nakatago kasi siya. Oh, di ba? Baka may mga Oh, camouflage. Kaya hindi, kaya ngayon, nga, yung di ibang ba? natagpuan niya Hindi nga, makikita mo eh. ayaw naman Makikita mo yung dumaan. bandang direction mo ng marami. kaliwa, kamo na. Ang daming papunta doon. Ikaw ngayon naglalakad Marami. kang ano. Walang Ah, pumupunta doon yung sa kanan. Paano ang gagawin mo? Magdududa maraming ka ngayon. naghahanap. Oo. Kaso lang konti ang nakatagpo. Tayo nakatagpo. Oo. Kaya, Na-camouflage. kaya kahit na natagpuan na nila, di sila naniniwala. Ayun. Kasi Nasisikipan sila, bro. Nasisikipan. na- hindi, naghihintay Kaya, nga ng milagro. Di ba? ah, Ang sabi nga ng mensahero, yung panahon ng pagpapakita ng milagro, tapos na yon. Panahon, panahon na ng King science na Yahweh ngayon eh. yun. Mm. Technology na ngayon eh, no? Panahon ng panahon ng mga nila Moises siya nagpakita ng mga milagro. Kasi kailangan yun eh. 'Di ba? Sabi ng mensahero, ay ngayon, kailangan mo po bang kailangan mo po ng milagro naandyan naman yung corrupted na Biblia naandyan. Mababasa mo naman. Ang ano kasi, yung sinasabi nilang milagro, mga high technology, ano yun eh. Mm. Mga energy, mga ano Kaya, yan, na hindi nakikita ng human eye, pure human mm. eye. Kaya, Pero ngayon, nadi-discover na. mm. Maano So, tong ano na to? Maano tong tungkol kay Efraim. Talagang si Efraim ang pinupuntirya dito. mm. Tigas ng ulo, Kasi no? Sa panahon na to, siya pero ang huling magkakaroon house. ng higbida. Oo. Siya ang huling house na mamumuno eh. Kasi tapos na yung house ah, David. ni David. Ano sa Nakapasa na ngayon kay Efraim. Oh. Nakapasa na kay Efraim. Ang mensahero, saan ba umano? Sa Efraim. Naipasa na. Dumaan muna kay Lang. Judah. Wala kang Naipasa na. malay-malay ang mundo, no? Hmm. Walang kamali-mali mo na dumating na ang mensahero. Oo. Tapos niyuyurakan pa. Pero anyway, lahat naman 'yun eh. Lahat naman ng ng kasiraan. Ano naman? Naipaliwanag na Okay, sige. na hindi naman Kabanata na na hindi tayo. totoo. Narrative yun para sa next generation. Oo. Okay na po, sis. So, Okay, sis. Kabanata 8. Wakas ng pagtitipid. Ipinakita sa akin ni Yahweh na alahayamang isang basket ng hinog na bunga. Tinanong niya ako, ano ang nakikita mo, Amos? Sumagot ako, isang basket ng hinog na bunga. Sinabi ng alahayam sa akin, hinog na ang panahon para sa aking mga Israelita. Di ko na sila kaaawaan. Sa araw na iyon, ang mga awit sa templo ay magiging panaghoy. Napakaraming bangkay, nakakalat sa lahat ng dako. Pagkatapos, katahimikan. Dinggin ninyo ito, kayong mga yumuyurak sa mga dukha at umuubos sa mga mahihirap
ng lupain na nagsasabi, kailan matatapos ang bagong buwan upang makapagbenta tayo ng trigo? Kailan matatapos ang Sabas upang maipagpalit natin ang trigo? Binabawasan ang takal, pinapataas ang presyo at nandaraya sa timbangan. Binibili ang mahihirap kapalit ng pila at ang mga nangangailangan kapalit ng isang pares ng sandalyas. Ibinibenta pati ang mga tira-tirang ipa na kasama ng trigo. Sumampa si Yahweh ang alahayam sa kanyang sarili, ang kapalaluan ng mga Israelita. Hindi ko kailanman malilimutan ang kanilang mga ginawa. Hindi ba't manginginig ang lupa dahil dito, at ang lahat ng naninirahan ay magluluksa? Ang buong lupain ay aangat na parang ilog Nilo, magugulo at muling lulubog, gaya ng ilog ng Egypt. Wika ni Yahweh ang alahayam, sa araw na iyon, palulubugin ko ang araw sa katanghalian at padidilimin ko ang lupa sa gitna ng liwanag ng araw. Gagawin kong panaghoy ang inyong mga pista at pagdadalamhati ang inyong mga awitin. Pagsusuotin ko kayong lahat ng sako at ipapaahit ang inyong mga ulo. Ang panahon na iyon ay magiging gaya ng pagluluksa sa kaisa-isang anak, at ang wakas nito ay magiging gaya ng isang mapait na araw. Darating ang mga araw na magpapadala ako ng taggutom sa lupain. Hindi taggutom ng pagkain o uhaw sa tubig, kundi taggutom sa pakikinig ng mensahe mula sa mga propeta ng alahayam. Maglalakbay ang mga tao mula dagat hanggang dagat at maglalagalag mula hilaga hanggang silangan. Naghahanap ng mensahe ng alahayam, ngunit hindi nila ito matatagpuan. Sa araw na iyon, ang mga dalagang kaaya-aya at ang mga kabataang malalakas ay manghihina sa uhaw. Ang mga sumusumpa sa kasalanan ng Samaria na nagsasabi, buhay ang idolo ng Dan, o buhay ang mga idolo sa Beersheba. Lahat sila ay mabubuwal at hindi na muling babangon. Yada. Ano nga nakita natin ito sa bansa natin no? Sa bansa nga natin eh. Oo, wakas ng pagtitimpi Tayo yung Ah. pinatutungkulan dito eh. Oo nga ano nga talaga, sambayan Ephraim siguro yung mga Israelite sambayan. Verse 1 tayo Ipinakita sa akin ni Yahweh na alahayam ang isang basket na hinog na bunga. Isabihin, panahon na, hinog na ang kanyang galit. Tinanong niya ako, ano ang nakikita mo, Amos? Sumagot ako, isang basket ng hinog na bunga. Sinabi ng alahayam sa akin, hindi sinabi ko anong bunga no? Hinog na ang panahon para sa aking mga Israelita. Hindi ko na sila kaaawaan. Siguro ito, sambahayan ni Ephraim na itong Israelita, no? Ano, Sis Dalia? Tama. Sambahayan ni Ephraim. Pero ang lahat ng kaganapan na ito, sis, naganap na nung sila ay nabihag ng Babylon. Pero nauulit sa panahon natin. So, sambahayan ni Ephraim yung lalagay ko sa verse na hinog na ang panahon para sa aking para sa
aking sambahayan, Mm. para sa sambahayan ni Ephraim o para Kasi sa aking ang Israelita? ang Okay na to magdadala ng sis, sa ano, mga Israelita. Ano bang nakalagay sa ano? Sa English? Wait Chapter 8, ano yan? Verse, Verse 2. the time is right for my Israelites. Tama, Israelita nga. Oo. Israelita nga. Hindi ko na sila kaawaan. Siyempre, nangako naman siya na kay Solomon na magtitira siya ng isang di ba? Ng isang tribu. So Oo. kaya pero para sa buong Israelita to, nagtira lang siya ng tribe of Judah alang-alang kay Haring David, no? Oo. So, ang hinog ng panahon, hindi ko na sila kaawaan. Pero verse 3, sa araw na iyon, ang mga awit sa templo ay magiging panaghoy. Napakaraming bangkay, nakakalat sa lahat ng dako. Pagkatapos katahimikan. So, marami talaga namatay, ano? Oo, ang daming namatay nung sinakop sila ng Babylon. Oo. Ang Assyrian, hindi masyado, pero Hindi masyado pinalayas. kasi kinaawaan pa nga sila dun eh. Yung iba pinatakas na, yung iba Oo. dinala, deport. Basta ibang kasi tataka ko bakit pinatirha doon ang mga ibig sabihin marami talaga nakatakas bago pa yun. Nakinig siguro sila sa warning. Kaya ngayon, syempre, kasi maging desolate yung pinatira ang mga foreigner. Oo. Sa Samaria, tingin ko nga, kaya yung 10 tribu, karamihan doon ay nakaalis. Siguro yung Nakatakas, ilang mga oo. natitira, yung ilang natitira, yun ang dineport. Kasi siguro yung iba nakinig doon sa babala ng mga propeta. Oo. Oo. At saka walang nasusulat na anong ginawa nila sa Syria eh. Wala naman Oo. walang mali. Hindi katulad doon sa Babylon, nandun si Daniel, di ba? Yung mga Oo, ginawa nandun si nila noon, Jeremiah. yung mga nasusulat. Ito wala Oo. eh. At saka kung dapat, pinabalik kahit ni Haring ni King Cyrus. Dahil natalo din nilang ay natalo nga pala sila ng na Assyria, yung Hmm. So, so tingin ko nga nakatakas, no? Sinabi lang deportation. Okay, verse 4. Dinggan ninyo ito, kayong mga yumuyurak sa mga dukha at umuubos sa mga mahihirap ng lupain. O pakinggan nyo ito. Parang Teka parang lang. ngayon to Parang Teka lang, ngayon lang sis. Tama ba yung sentence niyan? At umuubos ng, ano ba yun? sa mga mahihirap Umuubos ng sa mga lupain. mahihirap. Ng lupain, o di Mahihirap ba? ng Parang hindi. lupain. Ah, Tingnan mo nga parang sa English sis parang pumakatay. kung Verse tama 4. itong Hindi siya tamang grammar eh. oo. Sa tingin ko lang Hear Paki-check mo this, yung you who English. trample on the needy and deprive the poor of the land. Say, deprive the poor of the land. Oo, hindi Ang pinagkakaitan ng lupain. Oo. Ayun, wait. At Hindi umuubos. Kundi verse 4. pinagkakaitan. Oo. At pinagkakaitan ng lupain ang mga mahihirap. Oo, ng lupain. O inuubos ang lupain. pwede rin inuubos. Kasi ang mga nitibo, di ba? Ng lupain ng mga umuubos narambol at umuubos sa lupain ng mga mahihirap. Tama ba yung umuubos? Kinakamkam ang lupain ng mga mahihirap at kumakamkam. Tama naman yung lupain. inuubos kasi explore mo na lang yun eh. Na kinakamkam, kaya pinagkakaitan. Kasi hindi naman Kaya, hindi angkop yung inuubos kasi nauubos ba ang Mm. lupain? Hindi nga, oo nga. Ng lupain ng At mga mahihirap. kinakamkam ang lupain. Oo, Ng kinakamkam. mga Pwede, Ng yung mga mo, kinakamkam. Oo. ang lupain ng mga mahihirap. Ayan.
na nagsasabi kailan matatapos ang bagong buwan upang makapagbenta tayo. Para bang ang sinasabi nila dito, hindi na nila pinahahalagan yung mga kapistahan, kundi yung kanilang negosyo. Verse 4. When will the new moon be over that we may sell grain, and the Sabbath be ended that we may market wheat pala, brother. Di ba? Okay, Parang tama nga. Oo. Oo, tama Oo. naman. nangyayari din yan ngayon, di ba? Wala Oo. na Oo sila. nga, ngayon nga nangyayari nga to eh. Oo. Nagkakaroon na sila ng business during Sabat at saka mga kapistahan. Binabawasan ang takal. Kaya nga kanina, Basahin ko basahin parang, ko yung English eh. Sige bro. sige. Alin bro? Hindi, Sige bro, parang ano? kanina, future talaga eh. Oo. Ang dating parang future ang pinatutungkulan niya eh. Kaya, Hindi anyway, nga bro, nangyari na naman ito. na. Nangyari Oh, na siya noon. Nauulit lang. nangyari na. Nauulit lang sa panahon Kaya natin. Nangyari. Oo. Naulit Nangyari, ulit. kaso nga lang, ang dating parang may pattern. Oo. Parang, parang ngayon ganun na naman. Oo. Tapos, Oo. what has sige. been. Okay. Skimping on the measure, hiking the price, and cheating with dishonest scales. Haggling the poor with silver. O yun, haggling nga, o. Huwag na babaratin. And the needy for a pair of sandals. Di ba? Ganyan lang Pair of nila. sandals. Selling even the sweepings with the wet. Selling even the sweepings. Yung pinagwalisan. Yung mga tira-tira. Sige, tingnan natin ano ba sa English, sa Tagalog. Binabawasan ang takal, pinapataas ang presyo at nandaraya sa timbangan. Binibili ang mahihirap kapalit ng tinataga o tinatawaran ang mahihirap. Ay, Binadaya. Tama si tinataga. Binadaya. Binabarat. Oo. Binabarat. Hindi binibili, binabarat. O binibili ng murang halaga. Binabarat ang Tama ba yung mahihirap. Tagalog na binabarat? Meron bang Tagalog talaga yan o salitang ano yan? Oo, salitang ano yan. Parang salitang kanto yan eh. Oo. Kaya nga. Paki-Google nga, Oo. paki-Google nga, binabarat. Binibili sa paluging sa luging Tinatawaran. presyo. Paluging Tinatawaran. Tinatawaran sa luging presyo. Yan. Oo, pwede ba? Tinatawagan sa luging presyo. Tinatawaran ng sobrang tinatawaran ang mahirap. Sa luging halaga. Parang ganun. Ano bang ipapalit natin? Tinatawaran ang mahihirap. Binibili ang mahihirap? Tinatawaran. Hindi, meron dyan. Binibili ang Sa pilak. mahihirap nakalagay. Tinatawaran ang mahihirap. Oo, tinatawaran. Basahin ko yung English Sige nga. Skipping on the measure, hiking the price, and cheating with dishonest schemes. Nakalagay ba dyan? Pinapamahal ang bilihin? Hindi, sabi dito, binabawasan ng takal, pinatataas ang presyo, at nandaraya sa timbangan. Oo. Tinatawaran ang Haggling mahihirap the poor kapalit ng pila. with silver, and the needy for a pair of sandals. At ang mga nangangailangan kapalit ng isang pares ng sandalyas. Oo. Ang sasabihin na lang mga kapatid, dinadaya ang mga mahihirap. Okay. Oo, So, may word. mas angkop. Binibili. Dinadaya ang mga mahihirap. Dinadaya na lang. Nandaraya sa timbangan na yun eh. Tingin ko nga binabarat to eh. Kaso nga yung salita sis, angkop ba At yun? nandaraya Angkop sa ba? timbangan. Binabarat at dinadaya. Di ba binabarat? Ano yung Tagalog yun eh? Di ba salitang kanto ang binabarat? Hindi. Binabarat ibig sabihin. Nasa ba talaga ng Tagalog yan? Pag sinabing binabarat, lalong tinatawaran ng mababa ang mga paninda sila sa halip na maawa sila.
Lalo O pa mo, nilang binibenta pati ang mga tira-tirang ipa Oo. na kasama ng trigo. Binabarat. O, baga, Binabarat na nga, na hindi makadaya pa. hinahaluan. O ayan, Hinahaluan binabarat at ng basura, dinadaya di ang ba? mahihirap kapalit ng pilak, kapalit ng Kapalit ng, maliit na halaga. hindi, Oy, tama naman ganon. yun. Kapalit ng pilak. Oo. Tama naman. At ang mga nangangailangan kapalit ng isang pares ng sandali. Kasi ano yun eh, exchange yun, di ba? Barter. At saka ano. Tapos, binibenta pati ang mga tira-tira sa ipas na kasama ng trigo. Binabarat Kasi po, hinahalo tinatawaran yung ng ano, hindi sobra. trigo. Yung Oo. ano, Haba. yung barat hindi Tagalog, barato galing sa salita ng barato. Sa Spanish Barato, word. Bicol, So ibig sabihin, Spanish word pala yung barato. oo. So ibig sabihin cheap tawad Sobrang na binababa daw ang Cheap. presyo. pero hindi siya salitang Tagalog. Saan na tinatawaran? Tumatawad. Ito. Itinatawaran na lang. Okay. So tinatawaran sa hindi tamang presyo. Tinatawaran at dinadaya ang mahihirap. Tama ba? Hindi, Tinatawaran. tinatawaran lang. Kasi meron naman ng daraya sa timbangan yan. Tinatawaran Tinatawaran ng mababa, sobra-sobra. ang mahirap. So, alisin ko na itong Tinatawaran, dinadaya. hindi na. Tinatawaran ng, ano, Tinatawaran at dinadaya ang mahihirap kapalit ng pilak. O tama naman. Pwedeng sabihin mo na binibili sa mababang halaga. Opo. Binibili sa mababang halaga. hindi, kasi gusto ko lang maging ano sa English, bro. Na, ano, haggling the poor with silver and the needy for a pair of Pwede. sandals. Oh, yun Haggling. na nga, haggling, Ayun tinatawaran. na nga. Yun na nga lang. So, ano pa Silver. idudugtong natin? So, tama na binibili yun. sa mababang halaga. Tinatawaran, ang presyo ng mahihirap kapalit ng bill. Tinatawaran ang halaga. Tinatawaran ang Sorry. paninda ng mahihirap. Oo, tinatawaran ang paninda ng mahihirap. Ang paninda Sa mababang halaga. ng mahihirap. Ay, pag-ibig. Ano ba yun? Ganyan na? Sa mababang halaga ng pilak, Ayan po. tinatawaran Hindi mo na ang pwede- paninda Mababang ng halaga ng mahihirap pilak. sa mababang halaga ng pilak. Ayan Okay po. na? Yan po ata. Sa Yan po mababang, ang tama sige. dyan. Ah, Yan po. So, wala na yung paninda. Tinatawaran ang mahihirap sa mababang halaga ng pilak. Okay, tama. Wala na yung paninda. Okay, at ang mga nangangailangan kapalit ng isang pares ng sandalyas. Binibenta pati ang mga tira-tirang ipa na kasama ng trigo. Na inihalo sa trigo siguro, no? Na inihalo. na inihalo Sa trigo. kasama, Hindi, kapag kasama, companion lang eh. ay Inihalo inihalo talaga. sa, Trigo. Oo. okay. Kumbaga nadadaya sa quality. Okay. Verse 6, sumumpa si Yahawa ang alahiyam sa kanyang sarili, ang kapalaluan ng mga Israelita. Hindi ko kailanman malilimutan ang kanilang mga ginawa. Hindi niyo makakalimutan ako. Hindi ba't manginginig ang lupa dahil dito at ang lahat ng ninirahan ay magluluksa? Manginginig, ibig sabihin magkaka-earthquake, yun ba yun? Manginginig ang lupa, so ibig sabihin ito earthquake. Pero kasi Lindol. ang sinabi niya, maaari economic earthquake yan, economic Pwedeng shakedown, di ano ba? yan. Manginginig ang lupa. Pwedeng ekonomiya Economic yan. shakedown. Tama. Oo. Oo. Kasi doon sa taas ang pinag-uusapan yung
Yung Ay, sir. Ate. Economic Ano? shape, economy, no? Business, Oo. Verse Economy to 8. eh. Oo. Ay, Ang oo. buong, Pwede na ba? ang buong lupain Akin na. ay aangat na parang ilog-ilog. Walang Pakimit na lang po yung ano. sila. Ang buong lupain ay aangat na parang ilog-nilo, magugulo at muling lulubog gaya ng ilog ng Egypt. Wika ni Hawa ang alayam. Sa araw na iyon, palulubugin ko ang araw sa katanghalian at padidilimin ko ang lupa sa gitna ng liwanag ng araw. So ano yun? Siguro itong wartime, no? Sa araw na iyon, palulubugin ko ang araw sa katanghalian. Sabi ko lang. Para magkapatid. Verse 10. Okay, verse 10. palulubugin ko ang Gagawin kong araw sa panaghoy. katanghalian. At padidilimin ko ang lupa sa gitna ng liwanag ng araw. May alin pa? Papatuloy natin, baka ano. Verse 10, gagawin kong panaghoy ang inyong mga pista at pagdadalamhati ang inyong mga awitin. Siguro nga ano to yung mga pananakop sa ating lupain, no? Pagsusuotin ko kayong lahat ng sako at ipapaahit ang inyong mga ulo. So after yung devastation talaga, no? Oo. Ang panahon na iyon ay magiging gaya ng pagluluksa sa kaisa-isang anak. At ang wakas nito ay magiging gaya ng isang mapait na araw. Siguro ito yung yung invasion. Oh, yun nga. Pero maaaring futuristic din sa panahon Oo, natin pwede na, kasi ano, iniisip ko dito sa of fear, no? oo. Kasi 'di ba sabi yung paborito ng mensahero, what has been will be again. Mm-mm. Parang pagluluksa sa kaisa-isang anak, Oo. no? So ibig sabihin mangyayari ulit ito sa panahon ng Kalungkutan. kapigatian, Oo. sa tribulation. Ito, the verse 11, mo. Darating ang mga araw na magpapadala ako ng tagutom sa lupain, hindi tagutom ng pagkain o uhaw sa tubig, kundi tagutom sa pakikinig ng mensahe mula sa mga propeta ng alahayam. Mawawala kasi nga, di ba, kinarap nila ang Torah? So talagang Okay. Ano to? gutom. Okay, ito past talaga. O kasi, Oo, 'di nangyari ba? na ito. At Past saka na ito, past. tandaan Okay na to, natin past na na to. after Past ito, ng past. ng pananakop ng Babylon, hindi na nagkaroon ng mga propeta hanggang sa dumating si John the Baptist. Past na ito, past na. Oo. At yung Tama pananakop po. ng Babylon, ibig sabihin ng mga Catholic Spaniards, Oo. di ba? Kasi sinira lahat Oo. ng mga kasulatan natin. Kaya nga. History. Kanina pa ako nag-aalala dito sa binabasa natin Pero ito na. Nagbigay na ng light. Ito na. Ano to? Nangyari na to. Oo. Kasi 'di Nangyari ba? na, ngunit mangyayari Matagal uli. tayong naging oo. Oh, tagutom. Tagutom ibig sabihin, 'di ba hanggang dumating nga si Rizal, Hindi, doon niya lang hanggang sa dumating ang napagtanto mensahero na kamo. yung binabasa niya pala is corrupted. Oo. Kaya nga po, ibig sabihin, hindi niya masabi na yung natuklasan niya kabaligtaran doon sa araw-araw, oras-oras na na paniniwala ng mga Kristiyano na yun ang katuruan. Hindi niya naman masabi kasi dahil nga under pa tayo ng Spain noon, Yun ang mauubos ang nakasulat sa lahi. Bible no? Kaya nga ang ginawa niya, 'di ba? Lahat inano niya ng ng nobela. Tapos puro
Puro dinaan niya sa tula, dinaan niya sa sulat, dinaan niya sa ano. Oh, pero nung dumating ang messenger, nilinaw niya lahat 'yon. Oh, 'yan ang Oo, tanging yan ang yan na mensahero yun ang ngayon. So nakapagpaliwanag dahan-dahan na itong inuhuli. sa atin kung ano ang ibig Yes. sabihin Oh. ng mga sinulat ni Oo. Rizal. Kaya nga sabi, Mm. tanging Hebreo lang ang makakaunawa ng mga mensahe Mm. para sa Hebreo. Mm. Kasi sabi niya parang mustard seed, 'di ba? Kasi Oo. itong nangyari ngayon, hindi na ito mabubura. Hindi na ito mawawala unless yung YouTube mabura, 'di ba? Hindi na ito sa kaisipan ng tao. Itong lalo na ngayon na may pag-aaral gabi-gabi, hindi na ito mawawala. Hindi na ito maitatanim at maitatanim. Nakasulat nga, di ba, Y- bro? Saan nga ba nakasulat Mm. yung gabi-gabi ay ano? Anong aklat yun? Nasa ano Meron. yun? Kay David. Kay David. Kay Mm, David. Salmo Sa ba? awit ni Salmo, David. sa Salmo. Sa Salmo. Oo. Okay. Sa mga awit ni David, nandun. Mm. Okay, verse 12. Maglalakbay ang mga tao mula Okay. dagat hanggang dagat. O, nangyayari na ngayon to Dagat hanggang dagat, ocean to ocean. Oo, maglalagalag mula Hilaga hanggang Maglalagalag Silangan. mula hilaga hanggang silangan. Naghahanap ng mensahe ng Lahat. alahayam. Ngunit hindi nila ito matatagpuan. Mga missionary to Oo. Oo. Mga missionary, no? Napanatag, Ang daming misyonary, ngunit ang napanatag dala tayo dito nilang bandang huli. mensahe ay hindi pa rin nila naunawaan. Mm-mm. Tapos verse Mm. 13. Sa araw na iyon, ang mga dalagang kaaya-aya at ang mga kabataang malalakas ay manghihina sa uhaw. Nanghihina sila, spiritual, paghihina. Spiritual, yan, Oo. Mm. hunger. At saka, kahit sa, mga dagok ng buhay, hindi na sila ganun katatag. No? Hindi katulad ng mga sinaunang panahon, Mm. nag-iigib pa nga, no? Ngayon, mawalan lang ng Anyway, verse Oo. 14, ang Tsaka mga ang kababaihan mga kababaihan madaling matangay, madaling maligaw. lalo na mga trend dyan, no? Madaling Kaya ganyan. mauto, kuwan uso. Verse 14, ang mga sumusumpa sa kasalanan ng Samaria na nagsasabi, buhay ang idolo ng Dan o buhay ang mga idolo sa Beersheba, lahat sila ay mabubuwal at hindi na muling Wala babangon. nga akong wala akong credit card. So yung yung mga idol, sabihin, buhay, may mga miracle ni papalabas. Yung Project Bluebeam, di ba? Kung ano na lumalabas sa kalangitan. At naghahanap na sila ng savior or Messiah. AI daw yun. Ano yung ibig sabihin dito ng buhay ang mga idolo ng Beersheba, lahat sila ay mabubuwal at hindi na muling babangon. Yung mga idols nila na pinagtitiwalaan noon ay mabubuwal at hindi na muling babangon. Wala Hindi, na. parang Ibig sabihin, ang intindi ko dyan, putol yung yung binasa mo. Tingnan ko sa English. Pupunta sila doon sa sa mga idolo ng Beersheba, di ba? Tapos sila, nasasamba doon, sila ang mabubuwal at hindi na babangon. Parang yun ang intindi ko dyan. Ay, ito pala. Those who swear by the sin of Samaria, saying, as surely as the idol of Dan. Parang doon sila, doon sila nag-o-oath, tama nga. mga Tama idol. nga. Or, as surely as there are idols in Beersheba, as there are idols, all of them will fall, never to rise again. So yung mga sumusumpa, hindi yung idolo mismo, yung mga sumusumpa, Tama ang sabi ni ang mga Tito. sumusumpa Yung sa kasalanan ng pumupunta. Samaria, nagsasabi,
Sintiyak na buhay ang idolo ng dang. Sintiyak dapat to. Sintiyak o kasintiyak? Kasing tiyak na, sige, kasing tiyak Kasintiyak na nabubuhay? na Ayos. buhay. Huwag kang Kasing magaganyan tiyak na buhay. Na Ang idolo nabubuhay? ng dan. Oh. Kasintiyak na nabuhay o Ang nabubuhay? idolo ng dan. O, kasing tiyak. Nabubuhay ba? Ano yan? Buhay lang. Buhay lang. Kasi Kasintiyak As surely na as the buhay. idol of Dan, or as surely as there are idols in Beersheba, kasing Ligo, ligo. tiyak ng mga idolo ng Dan. Kasing tiyak ng mga idolo ng Dan pala ito. Ng mga idolo ng Dan. At saka, kasing tiyak na may mga idolo sa Beersheba. sa araw na iyon, ang mga dalaga Na may at mga kabataan mga idolo sa Beersheba. manghihina Kasi magkaiba eh. ang mga sinusumpa sa sa kasalanan. So alisin ko na yung buhay. Oo. Kasintiyak ng mga idolo ng Dan. Kasing tiyak na mga idolo ng Dan o kasing tiyak na may mga idolo sa Beersheba. O kasintiyak na Kasing tiyak na may mga idolo sa Beersheba. Yun ang may ano ha, Ligo. mga Ligo idolo daw sa ba? mga idolo sa Beersheba. As surely as there are idols in Beersheba, all of them will fall, never to rise again. At hindi ang muling babangon. Tama. So, okay na? Oo. So, move na tayo sa Kabanata Siyam. Opo. Last but not Kabanata. last. Kabanata Last. Siyam. Parusa sa mga Israelita dahil sa idolatriya. Nakita ko si Yahweh ang alahayam na nakatayo sa tabi ng dambana. At sinabi niya, paluin mo ang mga tuktok ng haligi upang gumalaw ang mga pasukan. Ibagsak mo ang mga iyon sa ulo ng lahat ng Israelita. Ang mga Aray ko. matitira ay papatayin ko sa pamamagitan ng tabak. Walang makakatakas, ni isa ay hindi makaliligtas. Kahit sila'y maghukay hanggang sa kailaliman, doon ay aabutin sila ng aking kamay. Kahit sila'y umakyat sa langit, doon ay ibababa ko sila. Kahit sila'y magtago sa tuktok ng Carmel, doon ko sila hahanapin at puhulihin. Kahit sila ay magkubli sa ilalim ng dagat, doon ay pahihintulutan ko ang mga ahas ng dagat na sila'y tuklawin. Kahit sila'y ipatapon ng kanilang mga kaaway, doon ay iuutos ko na sa tabak sila'y mamamatay. Babantayan ko sila, hindi upang sila'y pagpalain, kundi upang sila'y parusahan at wasakin. Si Yahweh ang alahayam. Hinahaplos niya ang lupa at ito'y natutunaw. Ang lahat ng naninirahan ay nagluluksa. Ang buong lupain ay aangat gaya ng ilog Nilo at muling lulubog gaya ng ilog Egypt. Itinatayo niya ang kanyang mataas na palasyo sa langit at itinatag ang pundasyon nito sa lupa. Tinatawag niya ang tubig ng dagat
at ibinubuhos ito sa ibabaw ng lupain. Yahweh ang kanyang pangalan. Wika ni Yahweh ang alahayam, kayo bang mga Israelita ay hindi ba't gaya rin ng mga Ishmaelite sa aking paningin? Tunay nga nakikita ng aking mga mata ang mapaghimagsik na kaharian. Wawasakin ko ang kahariang ito mula sa ibabaw ng lupa. Iuutos ko at yayanigin ko ang mga Israelita sa gitna ng lahat ng mga bansa. Gaya ng pagyugyog sa butil sa salaan at ni isang batong maliit ay hindi mahuhulog sa lupa. Ang lahat ng makasalanan sa aking bayan ang nagsasabing hindi darating sa atin ang kapahamakan ay mamamatay sa pamamagitan ng taba. Hindi darating sa atin ang kapahamakan ay mamamatay sa pamamagitan ng taba. Tama ba yung thoughts, sis? All Hindi the darating sinners sa atin among my ang people kapahamakan ay and mamamatay. all the sinners among my people and all those who say, disaster will not fall on us, tapos Hindi will die by darating the sa sword. atin Ay ay mamamatay. Tama naman, Hindi sis. darating tama sa naman. atin. Oo. Oo. Okay. Hindi darating sa atin ang kapahamakan ay mamamatay sa pamamagitan ng taba. Kasi may open close parenthesis ba siya? Oo. Yung okay. Ngunit hindi ko lubusang wawasakin ang lahat ng lahi ni Jacob. Wika ni Yahweh ang alahayam. Panunumbalik ng mga Israelita. Sa araw na iyon, ibabalik ko ang sambahayan ni David, ang makalangit na kaharian. Aayusin ko ang mga wasak nitong pader at ibabalik ito sa dating kalagayan upang tanggapin nila maging ang mga natirang lahi ni Esau at ang mga dayuhan at ang lahat ng mga bansa na magpapakabanal sa aking pangalan at magtatali ng kanilang sarili sa aking tipan. Darating ang mga araw na ang taga-ani ay aabutan ng mag-aararo at ang tagapagtanim ay susundan ng tagapiga ng ubas. Ang bagong alak ay dadaloy mula sa mga bundok at aagos mula sa lahat ng burol. Ibabalik ko ang aking mga Israelita mula sa pagkakatapon. Muli nilang itatayo ang mga wasak na lungsod at maninirahan doon. Magtatanim sila ng mga ubasan at iinumin ang kanilang alak. Gagawa sila ng mga hardin at kakainin ang bunga nito. Titipunin ko ang mga Israelita sa lupain ni Shem at hindi na sila muling pangangalatin. Sabi ni Yahweh ang alahayam. Yada. 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 So So may ito mga yung pag-asa pa. characteristic. Yada. At least ang importante ang ang katapusan kaysa umpisa, no? Oo. So pinarusahan ng mga Israelita dahil sa idolatry. Nakita ko si Yahweh, ang alahayam na nakatayo sa tabi ng dambana. At kaya kailangan talaga meron tayong dambana, no? At sinabi niya,
paluin mo, actually, yugyugin o strike strike mo ang mga tuktok ng haligi. Not paluin, kundi, pukpukin. Pukpukin siguro to? Strike. Oo, ano bang mas O di, maganda? okay na yan, paluin. Strike. Paluin. Paluin mo ang mga tuktok ng haligi. Ito yung mga Asher poles. Ano ba yun? Mga ano? Mga idolo. Wait. Kasi dito Ano yung ba yun? nakatayo siya sa tabi ng dambana. Itong tinatawag na dambana Pillars. ay Oo. yung mga dambana ng mga idolo. Kaya Strike the sinabi tops niya, of the pillars. paluin mo ang Oo. mga tuktok ng haligi upang gumalaw ang mga pasukan. Ibagsak mo ang Okay. mga iyon sa ulo ng lahat ng Israelita. Kasi doon siya galit na galit sa mga A threshold dambana shape. ng mga Oo. idolo. Oo. Upang gumalaw o ma-shake, Oo, shake gumalaw. ang mga threshold gumalaw. Hmm. Ano ba, wala bang mas appropriate? Lindol. Mauuga. Umuga upang Umuga. umuga ang mga pasukan. Oo. Umuga ang mga pasukan. Kasi baka gumalaw parang animation lang yan. Ibagsak mo ang mga iyon sa ulo ng lahat ng Israelita. Ang mga matitira ay papatayin ko sa pamamagitan ng tabak. Walang makakatakas ni isa ay hindi makaliligtas. Wait, ano ko yung English siya. Not one will get away, none will escape. Oo. So lahat parurusahan. Ibig sabihin, no? Kahit sila ay maghukay hanggang sa kailaliman. Kayo magbasa, sis. Doon ay aabutin sila ng aking kamay. Kahit sila ay umakyat sa langit, doon ay ibababa ko sila. So wala talagang makakatakas sa mga parusa, sa pagdisiplina. Kahit sila ay magtago sa tuktok ng Carmel. Yan na yung panukat. Oo, doon ko sila hanapin at huhulihin. Oo, kahit sila ay magkubli sa ilalim ng dagat. Wala na Doon ay pahihintulutan ko ang mga ahas ng dagat na sila ay tuklawin. Wala talagang no? Kahit sila ay ipatapon ng kanilang mga kaaway. Doon ay iuutos ko na sa tabak sila ay mamatay. Babantayan ko sila, hindi upang sila ay pagpalain, Ginalit nila ng kundi husto. upang sila ay parusahan at usakin. No? So wala talaga ligtas. Si Yahweh ang Parang ganyan yung alahayam. nangyayari sa yung Ano pa? Nangyari saan? ganyan yung nangyayari sa Ophir. Sa Ophir, ganyan. Walang nakaligtas. Lahat tayo naghirap no? Hanggang kaapu-apuhan. Hinahaplos niya ang lupa at ito ay natutunaw. Ang lahat na naninirahan ay nagluluksa. Yung lupa na natutunaw, baka siguro yung landslide yan, no? Oo. Kasi wala nang mga puno. He touches the Oo. He touches the earth and it melts. And all who live in it mourn. Ang buong lupain ay aangat gaya ng ilog Nilo. At muling, tinan mo, bumabaha. At muling lulubog gaya ng ilog ng Egypt. Tutuyo naman. Itinatayo niya ang kanyang mataas na palasyo sa langit. Ay, tingin ko to yung dadami ang tao tapos umuunti uli ang mga tao. So, di ba paulit-ulit ang nagaganap sa mga mga lupain? Itinatayo niya ang kanyang mataas na palasyo sa langit at itinatatag ang pundasyon nito sa lupa.
Tinatawag niya ang tubig ng dagat at ibinubuhos ito sa ibabaw ng lupain. Yahweh ang kanyang pangalan. Wika ni Yahweh ang alayam, kayo bang mga Israelita ay hindi ba't gaya rin ng mga Ishmaelites sa aking paningin? So equal ang kanyang pagtingin sa mga Islam at saka sa atin. Iba nga lang ang covenant nila. Di ba? Sabi niya dito, ang kayo bang mga Israel ay hindi ba't gaya rin ng mga Ishmaelites sa aking paningin? Kaya di ba may 12 tribes din ng Ishmael? Oh. Tunay nga, nakikita ng aking mga mata ang mapaghimagsik na kaharian. Wawasakin ko ang kahariang ito mula sa ibabaw ng lupa. So talagang wala dapat pagkakaiba sa Ishmaelite. Although, kaya lang, ang pamana ni King Yahushua ay ang mga Israelita. Yun ang kanyang pinili talaga. Sabagay, best friend nga ng ni King Yahushua si Abraham eh. Pareho nang galing kay Abraham si Ishmael, di ba? At saka si Aaron, si Jacob. Sa isa. Oo. O si Isaac rather. Oo. Si Iuutos Isaac. ko. Oo. Iuutos ko at yayanigin ko ang mga Israelita sa gitna ng lahat ng mga bansa, gaya na pagyugyog sa butil sa salaan. At ni Pinalitan isang ko bato, sis ito, iuutos ko at yayanigin kasi parang redundant. iuutos, Iuutos ko at yayanigin ang mga Israelita sa gitna ng lahat ng mga bansa. I will give the command, and I will shake the Israelites among all the Okay. nations, as grain is shaken in the... Ibibigay ko ang utos, at I will shake. Sige, ibibigay ko ang utos, medyo Wag ibibigay ko ang utos. Saan nga ba yan sa Tagalog? Ibibigay ko ang utos. Ibibigay ko, Sira na letter I ko, At yayanigin ko mga Israelita sa gitna ng lahat ng mga bansa. Walang comma kasi, lahat ng mga bansa, walang comma. Gaya ng pagyugyog sa butil, sa salaan. Salaan nga ba? Shiv? Oo, salaan Pero nga. naman, kilometric naman sis. Oo. Ibibigay ko ang utos at yayanigin ko ang mga Yung Israelita. utos may comma. Ibibigay ko ang utos, comma. Yayanigin ko, tanggalin mo yung at. Ibibigay ko ang utos. Yayanigin ko ang mga Israelita sa gitna ng lahat ng mga bansa, gaya ng pagyugyog sa butil sa salaan, comma. At ni isang batong maliit ay hindi mahuhulog sa lupa. Okay. So, yun yung utos. Verse 10. So, ito yung mga yuyugyugin. Talagang may Yung lindol. pinipino niya. Okay. Yung isang batong maliit hindi mahuhulog sa lupa. So, ibig sabihin, walang mahuhulog sa kanyang pinili sa mga bansa nga Oo. Ang lahat ng makasalanan sa aking bayan, ang nagsasabi hindi darating sa atin ang kapahamakan, ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Yung mga hindi yung mga Yung mga masyadong kampante lang, di ba? Oo. Na wala silang Mga pakialam kampante. kung ano ang mensaheng dumarating. Oo. Ngunit hindi ko lubusang wawasakin ang lahat ng Kasama ba lahi dyan nito. yung kasama ba dyan yung sinasabi na basta kami, sumusunod kami, sumasamba kami, Basta kami, nag-aaral kami, sumasamba kami, nag-aawit, Oo. umaawit Kampante. kami. Kasama ka. Parang Kami. natatandaan ko noon nung panahon ng yung nag-revise, di ba ang daming tinatagpas, gano'n. Tapos Oo. sinabi pa niya, 1/3 ang matitira. Sabi ko, nakakatakot.
Tapos Mm. tapos sabi naman sir, natatakot ka? Sabi ko, oo. Ay, nakakatakot. Sabi ko, natatakot ka? Ewan ko kung sumagot ako noon. Pero yung mga kasama natin, parang wala lang. Secure na secure sila kasi malapit sila sa mensahero, kasama sila sa revision, ganyan. Ayun. Pero sabi ko, pero talaga kakatakot. Kasi anong meron sila na wala ako at may anong meron ako na wala sila. Di pare-pareho lang, pero bakit sila natagpas? Takot na takot ako that time. Ako naman noon, sis, parang hindi ako sigurado sa sarili ko. Sabi ko, magsusurvive kaya ako hanggang third reading. Sa first reading pa lang, marami nang nawala. Oo. So, yun ang takot ko din noon. Sabi ko, hala, nagtanggalan na sa second reading. Baka mamaya hindi na ako kasali sa third reading. Tapos biglang, nung sa third reading, tinawagan ako ni minessage ako ni si Sumakwel. Sabi, join ka sa third reading. Sabi ko, ay, salamat, hindi pala ako kasali. Sabi kong ganun kasi, akala ko kasi hindi na ako kasali. Sabi niya, Sino ba namili hindi. nun? Ha? Kunwari lang kasi inano yung Oo, yung kasi di dating ba GC. may mga tinanggal nga sila. Parang inano yung mga Ano, GC. Lahat ay, tayo ano bang tinanggal. role nito Makwil Oo. doon? Oo. Ano bang role nito Makwil doon sa inyo? Ano? Siya yung Ano pong role? pinaka-host. Oh, siya ang Pinaka-host. siya ang Oo, host, kumbaga siya siya ang host. ang after ng mensahero. Actually, oo, siya ang host lagi. Oh, siya naman Ah, talaga yung host lagi. Bali, ang co-host niya palagi yung lawyer. oo. Bali silang dalawa ang Oo, talaga Mm. palitan sila ng hosting. oo. Mm. Pero anyway, Okay. pagkatapos na lang ito, may kukwento ako. Sige, pagkatapos na lang ito. Hindi, hindi, Okay. hindi pala hindi pala hindi pala sapat yung maano ka ng Sabat. Kaya talaga kailangan pala talagang isa sa puso mo eh. Talagang tatanggalin mo yung kinamumuhian niya. Yung pag-iidolo talaga, no? Yung kinasanayan mong Babylonia, kailangan tanggalin mo talaga at palalag. At Salamat naman magpakababa natanggal na ka. natin. Yung maliliit na bato ang niya eh. Magpaka, Ayun, wag yung pride. Yeah. Oo, pride, yung oo. pride. Oo. Oh, yung pride. Magpapalalo eh. Wala nga isang maliit na bato na Mm. mahuhulog. Yan. Yung Hindi na niya. pagkapalalo. Kasi nga, democracy. Everybody has their own opinion. Tsaka Kasi pag pride ka, kampante ka. Diba? Oo. Kahit anong warning sa'yo, hindi ka makikinig kasi kampante ka. Nako, hindi naman totoo yan eh. Di ba nga hanggang Oo. ngayon naririnig pa Mm. natin yan? Sharean mo. Anong May sabi? sarili kang Nako, may sarili kang hindi, interpretasyon. hindi yan Oh. totoo. Bakit ngayon lang yan nangyari? Ito ang pinaniniwalaan namin, tagal-tagal na Mm. nito. Mm. Kumbaga, sinilang sila. Yun na yung pinaniniwalaan nila. Bakit ngayon magbabago? Kaya hindi totoo Tapos yan. galing pa Tapos, sa'yo pa, coming from you. Oo, Parang tapos ganun eh. ikaw pa yung Parang, magsasabi ano ba ng sabi? ganyan. At sa coming mga from you. revisionist, Oo, at sa mga revisionist, wag po kayong Oo. tatalakay ng hindi niyo po sinasaliksik Ah, muna. parang propaganda, no? Pero anyway, oo, Oo. hindi yun eh. Oo. In general, kahit sa mga kamag-anak natin, coming mm, from you, Mm. sino ka? Di wala ka nga, Yes. di ba kahit sa mga kahit sa ibang sa ibang grupo, coming from you. Ay, ganun eh. May ganun pa eh. Sa akin, Anyway, ganyan. ano naman Marami ang kahit nagugulat karapatan sa akin. ninyo? sense mo na lang, although hindi nila Oo, sasabihin direct sa yun, pero yun ang masisense mo, di ba? mm. Naririnig mo sa likod. Kahit hindi mo marinig sis, mararamdaman mo yun. Oo, may magpaparating din eh. Oo. Oo. Okay, Lahat, anyway, lahat naman ng pinag-uusapan natin makakarating sa kahit na sino na oo. Gusto ko makarating. makakapakinig nito.
Okay, Pero medyo proceed ano tayo. lang, challenging lang kasi siyempre hindi naman tayo perpekto dito eh. Oo. Ang Okay, Kasi pinag-uusapan nga natin totoo. dito ay ayon sa ating pagkaunawa oo. at Yun kung lang, paano natin ito ina-apply sa ating buhay sa ngayon. Hindi sis, ang ginagawa lang naman natin dito, sinasalin sa Tagalog. Oo nga. Ngayon, pagka komplikado at iba yung kasi 'di ba, minsan nagiging literal yung pagkaka-translate ng AI eh. Oh, kailangan i-correct 'yon. Kasi Pero syempre kanya literal din rumble, minsan. di ba? Nararamble yung words. Oo, nararumble Mm. yung words tapos literal din yung ini-interpret hindi naman 'yun ang ibig sabihin. Naiiba Kaya yung tayo konteksto. kaya tayo nandito. Mapapansin Yun naman ng mga nga. nakikinig. Kaya nga Oh. inaano natin, kinukumpara natin doon sa English translation Mm, para mas akma yung ating Tagalog mm, sa yung salin natin sa opo. Tagalog. Opo. Tsaka open naman, sinasabi naman natin, open naman ng suggestion, open naman po Oo. yung comment section. Kung iba naman ang pagkakaintindi niyo, pwede niyo naman pong iano Oo, doon. pwede naman tayong Kasi, i-correct. mm, mm. Mag-message lang sila. Kasi ano nga ito, tinatranslate lang po sa Tagalog. Hmm. Kung ano po yung Okay. hindi kaaya-aya doon sa pagta-translate ng Oo. ng isang technology diyan, yun na lang po ang inaayos. Yun ang Ayun. At kino-correct. yung mga Focus tayo nagsasabi, mga oo, kapatid. yung mga nagsasabi na gumagamit pa tayo ng AI para i-translate ito. Um, Natural. oo, Kailangan Technology. mag-translate. Technology. kailangan nating gamitin ang technology Ano, para andyan na mapabilis available ang eh. ating gawain. Pero Oo hindi nga. tayo lubos na nagtitiwala doon sa technology dahil iba Yes. pa rin ang human understanding. Tama Saka po. ano, Oo. saka yung nung lahat ng mga sabat, mga Q&A, lagi may nagtatanong, hindi nawawala yung kailan ilalabas ang Torah, na Oo. nirevise Torah. So, Ito na. ngayon, kaya nagmamadali tayo. Nang ilabas natin, nandiyan na, nakahain na, Oo. walang dumadating. Magtataka ka, Kumbaga bakit kaya ganon? inihahain lang natin ito sa kanilang Tingin ko, mesa. baka, Nasa sa baka may kanila mga, kung paano nila ito kakainin. hindi, sis, I- baka naman Ito yung nabalitaan ng import. iba. Hindi, baka yung iba, baka sumakit ang tiyan nila, baka may lason, may hindi natin alam kung ano ang Hmm. kung sinong yung mga cook, hindi nila gusto. na Baka impatso. gusto nilang cook, baka American dish ang gusto nila, ayaw nila ng ano ba yan? Ng dish na natin luto Asian natin. cuisine. Oo, kaya kaya baka may ganun ng impression. O Kasi baka may siyempre lason. alam ng kalaban na i-discredit muna kaysa Mm. kumalat, i-discredit na lang yung nagluto, Oo. 'di ba? Mm. Huwag kayong Pwede kumain rin. diyan. Huwag kayong kumain diyan. Huwag kayong mayayain diyan. Mga fake yung kanilang ginawa. Pwede Pwede kasi naman Pwede rin hanggang ba? ngayon, 'di ba nasa hanggang amin ngayon ang sis, original, 'di ba? tingnan mo, kahit ang mga news, kapag totoo ang Oo, kanilang sinasabi, anong sasabihin ng ayaw kabila. maniwala? Fake Fake. lang. Oo, fake Oo. news 'yan. Kasinungalingan. Oo, tapos Pwede i-discredit kaya nila ganito? yung Mga sis. nagsasalita. Ganon din yun. Naku, Mga huwag sis, kayong maniwala dyan. AI lang pwede yan. kaya ganito? Hmm. Oo nga. Hindi, Kaya pwede kaya ganito. akala nga dudumugin Ano? dahil ayan na ang revised Torah. Wala. Siguro nga. Pero proceed tayo mga kapatid. Focus tayo. Hindi, ito may tanong ako. Ano? Pwede kayang pagsubok yon? Pwede rin kaya na ito yung sukatan? Oo Pwede nga, rin ito yung tingin ko, sukatan. hindi Pwede rin nila, kaya, hindi oh, pinapatagpo sa iba. Hindi o kaya pinapatagpo. pwede rin na pinapangit yung imahe nyo pa, Para para hindi makatagpo, hindi tingnan, ba? titingnan kung yung sukatan. Kasi, Ayan. oh, ito na yung Sheep, sukatan eh. Oh, yung sheep, kumbaga yung tawag doon, salaan. Lahat dyan kasama mm, yan. Oo, salaan. kasama, Kung sino ang mangangain at ang hindi Ito, kakain.
ito lang ang sasabihin natin. Doon sa technology na yung nagsasabi na gumagamit tayo ng technology para i-translate sa Tagalog. Tandaan niyo po, technology nga eh. Saan ba galing ang technology? At saka sabi nga ng Sultan, Tama. gumamit ka ng common sense. Common sense po, para mabilis ang trabaho. O ngayon, meron ka naman pag-iisip, meron naman siguro kayong sa pangunawa na kapag ka hindi naman ukma doon sa pagkakatranslate ng AI, doon na lang aayusin. Kasi pinapabilis nga natin parang ano po yan, isipin nyo na lang. Kunyari, gusto mo maghayag ng balita. Wala pang mga ano noon, mga ibang, wala pang computer, wala pang ano noon, wala pang printer. Ang meron yung printing machine. Di po ba? Isipin mo kung wala kang printing machine. Ngayon, sinusulat mo lang para ihayag mo yung balita. Yung katulad ng dati, yung binibitbit ng tao o kaya pinapalipad mo yung agila o yung kalapate para magdatid ng mensahe. Pagka ganun kung ayaw mong tumanggap ng technology, di para saan pa itong mga to, yung mga improvement na ganyan. Hindi yan Tandaan niyo po discover yan. ang mensahero sa Opo, YouTube. opo. Kung walang Yes po. technology. Kaya yan na-improve ang technology. Tandaan niyo po kasi iahayag ang Torah na parang kidlat. Na parang kidlat. Paano mo magagawa mahayag yung Torah na parang kidlat na katulad ngayon? O, di ba? Di ba parang kidlat din? Para sa buong Nag-uusap-usap. mundo, di ba? Dahil nga Bilis, may platform na ganito. O may internet, may ano. electricity, di ba? Yan po yung Oo, ibig kung wala ang sabihin niyan. technology, hindi rin naman natin ito maihahayag sa kanila. Yan po ibig sabihin Hmm. niyan. Kaya hindi po pwede na sabihin ninyo, hindi kasi gumagamit sila ng AI. Hindi nga po pwede kasi ang mga sinaunang mga tao pumapasok sa kanila ang karunungan para mag-improve. Kaya nga na-imbento yung gulong para mas mabilis ka makapunta doon sa pupuntahan mo. Galing yun saan pa gagaling yun? Galing sa alahayam lahat ng mga technology na yan. Kaya gamitin po natin yan. Kaya pinapagamit po yan sa atin dahil para mai-transmit yung mensahe ng mabilisan na parang kidlat. Yan po. Kung nagginagamit nga yan ng mga masasama, Tayo ang pa kaya? kalahayam pa kaya ang hindi pwedeng gumamit niyan? Mga kapatid, bago ko pa natagpuan ito, nakita ko na ang napakalaking satellite doon sa bundok. Opo, nakwento niya. Napakalaking satellite. Sa isip ko, ano kaya ibig sabihin nun? Pero napakalaking satellite talaga. Pero sa baba, Vision o doon sa literal? vision yun, nakita ko. Tapos, may kasama ako, sakay sa sasakyan na parang forward siya, parang 4x4. Ang laman noon, mga pangbungkal, mga pala, ayun. Tapos kasama ako doon. May mga lalaki, may kilala akong isa doon, kaso taga ibang bansa. So ngayon, itong pinag-uusapan nga natin, technology ang gamit dahil na-realize ko na makilala ko na ang mensahero, ganon kabilis na lumaganap ang YouTube. So, yun agad ang naisip ko. Yung satellite na yun ang nagpalaganap sa buong mundo. Maraming narating, tama? So, Opo. Opo. oo. So, sa time natin ngayon, na ganitong ginagawa natin, sumunod lang tayo. Dahil wala pa man, di pa nag-uumpisa, di ko pa man natagpuan, nakita ko na yun. At ngayon, nagpapatuloy tayo, technology din ang ginagamit natin. So, walang pinagkaiba para at least mapadali nga ang obra. At Yun. saka Opo. ito sis ang sinabi ng King Yahweh. And this message will be preached to the whole world and the end will come. Oo. Paano And then will paano come. mo maipipreach ito to the whole world without using the Technology. technology? Yan nga po Alam Hindi nga ka namang naman ikaw yung nagpe-preach nakakaalam kalye, ng di ba? katotohanan pagkatapos wala kang kumbaga
maglalakbay kang ka, wala pupunta kang ka sa kung saan-saan, di ba? Hindi nga siya Mm. magpe-preach sa labas sa kalye, di ba? hindi, Mm. hindi siya Saka magsisigaw. sinabi ng messenger yan na yung yung tawag nito, yung mensahe, yung Torah, may kakalat yan ay parang kidlat, sabi niya, di ba? Okay, paano may kakalat na parang kidlat yun? Kung wala kang technology, ito yun, internet, Hmm. di ba? Alam nga namang, alam nga naman, sila nga di ba, tag nito, ano nila sa araw ng Sabat, ginagamit nila Zoom. May Oo. platform, 'di ba? Wag tayong wag tayong para lang ayaw yung maniwala, magsasabi kayo ng hindi tugma doon sa mga nyo sa mga Ah, explanation. mga Kasi kapatid, may technology. focus na tayo, wag reactive o siguro na point taken na yan. Sige, tayo proceed bro. Kasi Hindi, na inaano yan lang natin. wala talaga sila Mm. makikitang maganda kung kung hahanap-hanapan tayo ng butas. Kasi Kung nasusulat naman yun, i-discredit di tayo, ba? wala silang maiintindihan na mabuti. Oo. Wala At silang saka nasusulat masasabing naman yun mabuti. Yung ang Yun nga kasi. mensahero, inano nila, how much more tayo? Ano tayo, hindi Oo, tayo diniscredit nga babatahin, nila ang mensahero. mensahero, tayo pa kaya. Ayan, Hindi, So, mga ano sis, tayo? hindi naman natin sinasagot. Hindi naman natin Ah, sinasagot lang natin na gumagamit ng technology. Kasi syempre, hindi Function. para sa kanila yon. Hindi, yung in explanation naman general. na to, hindi para sa kanila. So, Para in doon sa general. mga nagkakamali ng pakikinig, na akala nila yung technology, yung tayo gumagamit ng technology. Lahat po tayo gumagamit ng technology. Para baka nakakalimutan nyo lang. Lahat po tayo gumagamit ng technology. Kung di natin gagamitin yan, hindi po mapapabilis ang ating mga ginagawa. Yung mga Kaya yan sasakyan, po ang no? sagot. Yan po ang sagot doon sa mga sinasabi nila na At saka gumagamit nasa ng kumbaga, technology. Meron ba nagsabi modern ng na kasi ganon? tayo, modern Meron. Israel, hindi na tayo Meron, Meron. saan? ancient. Hindi ko nabalitaan yun na naging Hindi issue. mo na balita ha? Meron. Kaya nga Ah, babae yun kasi gagamit sila ng Google. okay. Kung iano mo yan sa Google, 'di ba? Hindi pwede kasi andiyan dyan yan ano ba reason ba't nandyan yan? Siyempre, para Oo. mag-ano ka ng information, magbato ka ng information ng mabilis. Pero Lahat yan gagamitan ginawa. din ng wisdom, di Oh, ba? yes Tama nga, kaya kaya yun. nga common sense Hindi kasi Oo. pwede na sinasabi Mahuhuli natin, huwag tayo tayo pag hindi tayo sasakay. hindi natin sa kailangan sagutin. Hindi, kailangan natin sagutin. Kasi kung hindi natin sasagutin yung mga ganyang banat, hindi natin sasagutin, yun din ang paniniwalaan dun sa mga nakikinig sa kanila. Kaya Okay. kailangan natin i-correct yun. Hindi naman para sa kanila yun para dun sa nakikinig sa kanila. Medyo Yun late lang ako yung sa punto ko. balita pala. Kaya sabi ko, ba't hindi Ah, yeah. Narinig mo yun sis. Nakikinig nga rin tayo one time dun Narinig niyo yun. Hmm. Hindi kasi ako, baka lumilipad ang utak ko. Okay. Sige, tuloy Hindi na ako tayo kasi sa ito araw yung na, ito okay. yung magandang balita. Ito, panunumbalik ng mga Israelita. Okay. Sa araw na iyon, ibabalik ko ang sambahayan ni David, ang makalangit na kaharian. Okay. Sino magbabalik nun? Siyempre, kasali tayo doon, di ba? Oh. Aayusin ko ang mga wasak nitong pader at ibabalik ito sa dating kalagayan. Okay, yada. Upang tanggapin nila maging ang mga natirang lahi ni Isaw o mga Edomites, tatanggapin din natin. At ang mga dayuhan at ang lahat ng mga bansa na magpapakabanal sa aking pangalan at magtatali ng kanilang sarili sa aking tipan. Yada. Yada. So, ano yan, yung Ito ating yung foreign foreign policy. policy. Sige mga Foreign kapatid, policy. patuloy nyo. So, okay, verse 13. Darating ang mga araw na ang tag-aani ay aabutan ng mag-aararo. Siguro dito na ang nag-aani, hindi tag-aani.
nag-aani. Verse 13. Tag-aani Hindi tag-aani, nag-aani. na Kasi ang ay aabutan ng mag-aararo. nag-aani. Tsaka may hyphen, no? Oo. Ang nag-aani ay abutan ng mag-aararo. Okay. At ang tagapagtanim ay susundan ng tagapiga ng ubas. Tagapiga. O isabihin, ganun ang yung industry, no? Ganun kabilis. Tapos ang bagong alak ay dadaloy mula sa mga bundok at aagos mula sa lahat ng burol. So manggagaling ang supply, ang mga sustenance mula sa government, sa kingdom, paagos sa mga maliliit na government at saka sa mga siguro alahan natin yung ano ba ang yung bundok na yun ang Mount Zion. So maaring yung ng Ophir, yung ating mga kayamanan ni King Solomon's di ba? Ang bagong alak ay dadaloy mula sa mga bundok o sa mga Hindi government kaya, na aagos mula sa lahat ng burol. Ibig sabihin yung hindi mga kaya, city, di ba? hindi kaya yung mga nag-aani, aabutan ng mga nag-aararo. Ano ba yung tagapagpisa ng ubas? Di ba ang mang-aani, taga-ani is ang mga makalangit na nilalang ng alahayam? Hindi ba yun? Ang ibig sabihin dyan? Tingin ko Literal ba industry na to nag-aani eh. talaga? Tingin ko industry to. Ibig Oo sabihin nga. meron ng Parang meron economy. Economy to economy to sis. eh. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, kung ganun, magiging masagana economy. Oo. Sinabi Oo, naman ng mga- mensahero yan, di ba? Oo. Na sa pagdating ng makalangit na kaharian, O ay, so, Kumbaga, magkakaroon walang ng kasaganaan. ibig Tulad ngayon, sabihin, ang daming, ibig ilang beses ka sabihin, nag-aani. 3 beses sa isang taon. Hindi dati, once a year lang, di ba? ibig ba sabihin yan, tapos na ang tribulation. Siguro ito sis, after na ito ng tribulation. Oo. Or O diba? Kasi, kung hindi ito sa tribulation, ay ito ang kasi yung pagdating ng kasaganaan, mensahero, 'di ba? Kasi ang sabi dito, ibabalik ko ang aking mga Israelita mula sa pagkakatapon. Muli nilang itatayo ang mga wasak na lungsod at maninirahan doon. Magtatanim sila ng mga ubasan okay. at iinumin ang kanilang alak. Gagawa sila ng mga hardin at kakainin ang bunga nito. So ito yung sinabi ng mensahero doon sa kanyang 'di ba? Sa video niya. Back to Eden. Okay. Pero wala pang nangyayari. Oo, Wala pang futuristic nagtatanim. pa to. Actually, tayo nagpa-practice na tayo ngayon habang Oo. wala pa yung Third World War. Nagpa-practice tayo ng industries natin, di ba? Ilang beses na tayo umaani sa taong Pero ito. pero Tapos ito mga sis na manufacturing statement tayo. na to, ibabalik ko ang aking mga Israelita mula sa pagkakatapon. Ito ba Oo. literal na Sa ibabalik? siguro, tingin ko sa makalangit na kaharian. Pwede naman na total na pupunta balik sa Shemite territory, di ba? Pero yung hindi ko sa covenant, siguro sa covenant sis. Parang ang pagkakaintindi ko, kahit saan man sila naroroon, kagaya ng nangyari sa ating mga kababayan, na sa buong mundo nagkalat sila. Ngunit nagkaisa sila dahil sa mensahero. Di Sa ba? covenant. Oo. Oo. Na sila ay pumasok sa covenant. So ito siguro ang ibig sabihin na ibabalik ko ang aking mga Israelita sa pagkakatapon. So hindi literal na aalisin sila kung saan mo silang lugar. At pababalikin. Kasi buong Oo. Shemite territory, doon yung niya eh. Oo, kasi Diba? sabi nga ng Mensahero, 'di ba, hindi magkakasya sa Shemite territory. Jerusalem lang. Oo. Pababalikin niya sa Sa covenant. covenants. Oo. Oo. Pati Pwede. muli nilang itatayo ang mga wasak na lungsod at maninirahan doon. Actually, ito merong dito, di ba, naganap ito sa Babylon no? Nung binalik sila ni King Cyrus.
Magtatanim sila ng mga ubasan at iinumin ang kanilang alak. Di ba tuwing yung nagka-World War II, ginawa natin yun, di ba? Yun natin na na devastated din ang Metro Manila that time. Binalik natin, di ba? Hmm. Magtatanim sila ng mga ubasan at iinumin ang kanilang alak. Gagawa sila ng mga hardin at kakainin ang mga bunga nito. Nagtanim. Titipunin ko ang mga Israelita sa lupain ni Shem at hindi na sila muling pangangalatin. Sa lupain ni Shem talaga ang ating So ibig pinakamaganda. sabihin, kung ito man ay literal na mangyayari, paaalisin ng Alahiyam ang mga dayuhan sa teritoryo ni Shem. Ang ginagawa ni Kuya Elam. At saka sinabi Oo. naman niya, di ba, yung mga bumalik na lang kayo, bakit gusto, meron sa abroad? Di ba? Ibig sabihin, pinapabalik niya sa territory ni Shem. Kaya nga, di ba, yun ang mangyayari Wala according nga hanap dun sa propesiya ni Joel na Oo. maniningil si King Yahawashi. Kaya ibabalik niya ang lahat ng mga teritoryo para sa mga Israelita. Kaya Oo. pinapaalis niya ang mga dayuhan sa Israel, di ba? Oo. Sa Saka Palestine. Kasi ang hindi. Palestine Saka ay maghihirap kasi ang Japhetite Oo. Kaya babalik yung mga yung mga Israelita na magbabalik ka talaga sila siya. Actually nga, di ba, yun nangyayari sa Siargao ngayon. Yung mga Japhetite ang gusto namimili ng sa anong kaparaanan nila, yung mga namimili ng mga lupain natin by substitute, di ba? Hmm. Yung mga oligarch, mga Spaniard, yung mga yung mga Ayala, yung mga Araneta. Oh, Di ba kaya mga lahing yun ang yan? yun ang gawain ng two witnesses, 'di ba? Mm-mm. Aalisin nila mga oligarch. So hanggang dito na lang itong na to yung Oo. aklat ni Propeta Amos. So, meron kayong mga meron kayong mga additional? Siguro na-discuss naman na natin lahat. Ito. Kung anong lesson na lang ang matutunan natin. Mm-mm. So, meron kang musika, sis? Pero maganda itong ating maganda itong bandang huli na ito is isa sa mga mga prophecy. Si Amos, isa sa mga lang yan. So marami pa tayong mga propesya Oo, na ito ay minor prophet lang ito si Oo. Amos. So darating pa tayo doon sa mga major prophet na sila ay naging katuwang ng mga hari ng Israel. Ito pasto lang siya dito Oo. Tsaka taga-alaga ng puno ng sikamoro. Ang kanilang puno ng sikamoro kasi pinanggagalingan ng kanilang inumin tubig. Kasi nag-absorb siya ng ng tubig. Parang sponge. Okay? Meron kang musika, sis? Siguro itong mas naaangkop dito ang lahing Ophir. Wala tayong Ephraim Oo. So dito tayo sa lahing Ophir. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Okay, be blessed mga kapatid. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Salamat po. Sa lipin ni Shem, si Eber ay nasumpungan, at si Peleg naman, ang kapatid ni Joktan, ang angka ng Bisaya, siya ang pinagmulan.
silangan, lahat sila ay nagmula mula sa lipi ni Adan. Si Abela o Peracheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo. Tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Omer ay tila di matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan sa lupang pangako, din sa silangan. Alayang, tingin mo ang awit ng isang umiryan. Alayang, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Ang lahi ni Noah, kanilang tinagulan mula sa lipi ni Shem. Si Eber ay nasumpungan, at si Peleg naman ang kapatid ni Joktan. Ang angkan ng Misaya, siya ang tinagulan. Ang lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula mula sa lipi ni Adan. Si Abela o Peracheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo. Tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Omer ay tila di matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan sa lupang pangakong leming sa silangan. Alayang, tingin mo ang awit ng isang umiryan. Alayang, ibalik mo sa amin ang